Bumalik. Itaas ang iyong tuktok. Master Pay, lahat ay dumating. Kalimutan ito anin ang lahat ng ulo. Master, naghahanap kami ng mataas at mababa para sa mga kababaihan sa buong bansa. Ngunit hindi pa rin ito natagpuan. Isang babae na may isang peach blossom birthmark sa kanyang waist. Ang babaeng ito na may peach blossom sa kanyang waist ay ang tanging sa mundo. Isang katawan ng purong yin. Lord Pei ay ipinanganak na may katawan ng purong yang at dapat magkaisa sa isa ng purong yin. Noon lamang ang yang toxin sa loob ng katawan ay ganap na alisin. Kung hindi man, hindi ka mabubuhay sa 30. Xiaozi. Si Inay ay may sulat ng pagtanggap sa universidad. Ito ang Jiangcheng University of Music na gusto mong dumalo. Hindi ka dapat lumabas para sa paghahatid ng pagkain sa susunod na ilang araw. Paghahanda upang pumunta sa paaralan para sa pagpaparehistro. Ina, ayaw kong pumunta sa universidad na ito na nag-aaral ng musika ay masyadong mahal. Ikaw ay nasasakupan ng isang transplant ng bato at kailangan din ng malaking halaga ng pera. Kung naghahatid ako ng ilang iba pang mga order, marahil maaari pa rin ako. Ang pinakamalaking hangarin ni Ina ay makakuha ka ng unahan. Sa pagpunta sa kolehiyo, ang aking karamdaman ay hindi maaring gumaling. Mabuhay tulad nito, sa pagdraging lamang sa iyo pababa marahil ay mas mahusay ako sa patay. Ina, mangyaring huwag gawin ito. Miss, tama ka ba? Dalhin mo ba kita sa ospital? Hindi mabuti ako. Kailangan kong magbigay ng ilang pagkain. Masiyahan ang iyong pagkain. Bakit ito napakabagal? Sa kabutihan, hindi ito oras. Talagang nasaktan ito. Para sa ngayon, kailangan lamang naming tending sa sugat sa club. Bakit ang yang toxin ay naglaon muli? Ang babae na may peach bulaklak sa kanyang bayad. Ito ang tanging sa mundo na may katawan ng purong yin. Lord Pei ay ipinanganak na may katawan ng purong yang at dapat magkaisa sa isa ng purong yin. Noon lamang ay maaring ang yang toxin sa loob ng katawan ay ganap na alisin. Ito ba ang pribadong silid na iyong reserba? Ako ay patungo ngayon. Alisin ang iyong damit. Ah, Umaalis. ano ang ginagawa mo? Babalaan kita. Sa simula ng yang toxin flare-up, kailangan mo lamang magkaroon ng kontak sa balat na may katawan ng purong yin. Maaari itong maibaba ang mga sintomas. Pumunta ako. Kung darating ka muli, ako. Ako lamang. Mamamatay ako sa harap mo. Ilagay muna ang bote ng alak. Ikaw ay lumipat muna.
Hello. Suriin ang isang babae para sa akin kagad. Mom! Bakit mo packing? Hindi ka ba operasyon sa lalong madaling panahon? Ano ang iba pang operasyon mo? Ano ang tungkol sa iyong tuition? Hindi pa rin ito mapagpasyahan. Hello, ito ba ang Ningxi? Hello, Principal. Ngayon lamang, isang misteryosong bilyonaryo. Hindi lamang ito sumakop sa iyong tuition sa loob ng 4 na taon, ngunit bawat semester din. Isang karagdagang paaralan ng 50,000 ay nagtanggap din. Pagbabago, classmate Ningxi. Maaari kang dumating sa paaralan upang magrehistro. Kumusta lahat, Ningxi ako? Salamat sa mga leader at guro ng paaralan at salamat kayo sa aking ina para sa kanyang hindi matibay na suporta. Patuloy akong magtrabaho ng gusto at mabuhay sa inaasahan ng aking mga guro at pamilya. Ito ay nagtatapos ng aking mga pahayag. Salamat lahat. Salamat sa aming mga natitirang representatives ng estudyante. Pagsasalita Ningxi. Siya, Ningxi, ay mula sa isang mahirap, malayong bundok lambak. Bakit dapat ang isang ligaw na manok na basta crowd out ng kanyang shell ay ang isa na magbigay ng aming freshman address? Sa termino ng hitsura at background ng pamilya, ang Ningxi, hindi siya kahit na magkasya upang hawakan ang sapatos na kagandahan ng aming paaralan ang may isang bunch na malaking, mabulok na istashim. Kahit nila na magitis kayong hinang na akin. Susunod, hayaan nating magpatuloy sa lubos na sigasyasm. At ngayon, sa pinakamainit na palakpakan, malugod natin ang aming Jiangcheng University of Music. Ang pinakamalaking shareholder ay walang iba kundi MR Ningxi. Mga funders para sa 4 na taon na tuition. GP Sichen. Kabutihan, Lord P, ang Sean na isang super wealthy, bansa dominating clan. Siya talaga dumating upang dumalo sa aming freshman orientation. Ningxi, na mahirap na bansa bungkin. Kahit na siya ay karapat dapat na makatanggap ng pondo mula sa pinakamayamang tao. Ningxi, baliw-dali ka at tumili ng mga bulaklak ah. Ipe, salamat sa iyong sponsorship. Tiyak na babalikin ko sa iyo para sa aking tuition at buhay na gasto sa loob ng 4 na taon. Penny. Alam mo kung ano ang gusto ko. AP, hindi ako ang uri ng babae sa tingin mo ako. Sa pinakamahirap, ayaw ko lang ang iyong pondo. Sa seremonya ng pagbubukas, siya ay pinaalis sa publiko at ang kanyang pagpasok ay permanenteng binawi. Isang bayad ng parusa ng 1,000 beses ang dami ay dapat din pagbabayad. Maaari mong hindi bahala ang lahat ng ito. Ngunit kalusugan ng iyong ina. Maaari mo ba itong hawakan? 3. 2. Ang pinakamalaking hangarin ni Ina ay upang iwanan mo ang mahirap na village ng bundok. Pumunta sa kolehiyon. Gayunpaman, ang aking karamdaman ay hindi magagamot. Mabuhay tulad nito, sa pagdragging lamang sa iyo pababa marahil ay mas mahusay ako sa patay. Pagkabago, Lord Pei, sa wakas ay natagpuan mo ang iyong laban sa mundo na ito. Ang tanging puryin katawan doon. Habang nagbabahagi ka ng kama sa Ningxi, maaari mong iwaksi ang iyang totsin. Ang pamumuhay sa 100 taong gulang ay lamang. Upang sabin, Ang puryang at purong yin ay nasasabik sa bawat isa. Bukod dito, ang iyang toksin sa loob ng iyong katawan ay labis na labis. Dapat kang magkasama. Ito ay tiyak na malubhang pinsala sa katawan ni Ningxi. Maaring magdulot ito ng kapansanan sa mga banayad na kaso at kamatayan sa malubhang. pagkatapos ibigay ito sa kanya. Gumawa ng mga pag-aayos para sa pagkatapos. Ispe, ito ang EV na isinulat ko para sa iyo. Ang interes ay kinakalkula din batay sa loon sa bangko. Hindi ako may utang sa iyo ng isang sentimo para sa pera na ginugol mo sa medikal na paggamot ng aking ina. Elvis Pay, ano ang ginagawa mo? Ako ay isang estudyante lamang sa kolehiyo na walang background ng pamilya at walang koneksyon. Hindi ko mabigyan ka ng anuman.
Ano ang gusto mo sa lupa? Gusto ko. Ang iyong unang beses. Hindi, Jinkies P. Hindi ako ang uri ng babae na kaswalmen. 5 milyong. Ayaw ko ang iyong pera. 10 milyong. Ipe, hindi ko ibebenta ang aking dignidad para sa pera. Ipe, kailan ka pumunta sa Bureau ng mga gawain sibil upang magrehistro ang aming kasal? Kilala lamang namin ang bawat isa sa mas mababa sa isang araw paano maaari lang nating kasal. Walang paraang. Diborsyo mo ako ngayon. Ang nais na makakuha ng diborsyo ay hindi man sa tanong. Kailan mo ibibigay sa akin ang iyong sa unang pagkakataon? Kailan tayo dapat magdiborsyo? Bigyan ito sa akin ngayong gabi. Hiwalay kami bukas. AP, hindi ko talaga gusto. Hey, binibigyan kita ng 3 minuto. Hanggang sa akin ang ina ni Nixie. Nangangako ako sa iyo. Ipinangako ko sa iyo, huwag tuloy ang aking inai ako. Hindi pa handa. 3 araw lamang ang ibibigay ko sa iyo. Madam, mula ngayon, ito ay magiging iyong kwarto. Ispe, hindi mo bang sabihin ito ang aking kwarto sa aking sarili? Ano ang ginagawa mo? Sinabi mo na bibigyan mo ako ng 3 araw. Ayaw ko pa. Habang nagbabahagi ka ng kama sa Ningxi, maaari mong iwaksi ang yang totsin. AP, Kung ayaw mo ito, huwag mong gulo sa ito. Kung hindi man, hindi ko magagarantiyahan ng anuman. Ano ang gagawin nito sa iyo? Ispe, bakit ka mainit? May lagnat ka ba? Sumama ba ako sa iyo sa ospital? Mom, paano mo ginagawa sa ospital? Xiaozi, tatawagin ko sa iyo. Ngayon, maraming eksperto sa dayuhan ang dumating sa ospital. Isang plano ng operasyon sa transplant ay espesyal na nakaayos para sa akin. Sinasabi ni Xiaozi na lahat ng ito ay nakaayos na Master P. Ano ang iyong relasyon sa Lord P na ito? Bakit siya masyadong konsiderasyon sa aming pamilya? Xiaozi, ang Master P na ito ay nakatulong sa amin. Magkakaroon kami ng pagkakataon sa hinaharap. Kailangan mo talagang bayaran ang kanilang kabaitan. Ito P si Chen. Ako snap sa kanya tulad nito at siya pa rin ay tumulong sa akin tulad nito. Bakit kailangan niyang magpakasal sa akin? AP, salamat sa lahat ng nagawa mo upang makaligtas ang aking ina. Huwag kang mag-alala, tatakpan ko ang lahat ng gastos kapag nagtapos ako at magsimulang magtrabaho. Iyan babayaran sa iyo hanggang maaari. Ito ay isang pakikitungo lamang. Gawin ang iyong bahagi at huwag mong labis na isipin ang natitira. Mabilis, magmamadali get alis ang lahat ng mga rats. Madali. Ginang Zhang, ano ang nangyayari sa lahat ng mga reds na ito? Hindi ba si Gipei ay gumagawa ng maayos? Kahit si Lord P ay isang makapangyarihang figura na may ganap na autoridad. Gayunpaman, sa ipinanganak sa isang katawan ng punyang, siya ay pinahirapan ng madalas na kasawian at paulit-ulit na karamdaman. Ang bawat palabas ay nararamdaman na nabubuo sa pamamagitan ng galit na apoy.
Malakas na masakit kahit ito ay malamang hindi ako mabuhay sa 30. Kaya, ang mga kolateral na kamag-anak na nasawi ang posisyon ng ulo ng sambahaya, palaging ipinapadala nila ang mga bagay na ito upang sumpa ang Master P. Ito ay malubha. Kaya, ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ng Master na ang sakit ni Lord P ay maaaring gumaling lamang sa pamamagitan na kapag ang isang babae ng purong yin konstitusyon ay magkakaisa ay maaaring magkaroon ng paggaling. Madam, ikaw ay talagang sa mundo na ito. Isang 10,000 purong yin na katawan, lahat upang mabuhay ang Master P. Dapat ka talagang makipagtulungan sa kanya. I heal. Gusto ko. Ang iyong unang beses. Hindi man ang gusto ng diborsyo. Kailan mo ibibigay sa akin ang iyong sa unang pagkakataon? Kailan tayo dapat magdiborsyo? Ito ay naging hindi siya ang uri ng skumbag na laruan sa mga kababaihan. Siya kasal lamang sa akin upang manatiling buhay. Kung ayaw mo ito, huwag mong gulo sa ito. Kung hindi man, hindi ko magagarantiyahan ng anuman. Ano ang gagawin nito sa iyo? Siya nanganganib ang kanyang buhay habang nag-aalaga din ng aking pakiramdam. Ang tao na ito ay tila hindi masama tulad ng hitsura niya, alinman. Sa paraan, Madam, hiniling sa akin ni Master P na ibigay sa iyo ang card na ito. Ang card na ito ay mayroong 1 bilyong yuan mar, ang kompensasyon ni P sa iyo. Mangyaring tiyak na tanggapin ito. Isang bilyon na yon bilang isang bayad sa pagliligtas ng buhay. Natanggap ba niya ito? Ito ay tinangga. Sinabi ni Zhangma na hindi tumanggi si Miss Ning. Kinuha ko ang card at headed out. Ito. Paulit-ulit silang nagsasabi na hindi sila magbebenta ng kanilang dignidad. Gusto pa rin ito ng mas maraming pera. Maliit na master, ipakita lamang sa akin. Master Xuan Yuan, isang bahagi mangyari. Ang aming Grandmaster Chuan Yuan ay walang iba kundi isang buhay na walang kamatayan. Araw-araw, ang mga bisita na nakilala niya ay may mga kapalaran na nakakahalaga ng daang bilyon. Ikaw ay isang hindi kilalang estudyante lamang. Ano ang dapat natin ipakita sa aming Grandmaster Chuan Yuan? Pumunta. Huwag marumi ang aming pinto. Master P, bakit ang babaeng ito, na hindi pumunta sa paaralan para sa mga klase, natapos dito? Young Master, dumating ako upang gumawa ng isang taimtim na hangarin. Mayroon akong 1 bilyon sa pag-aalok ng templo. Master P, ano sa tingin mo ito? Anong trick ang babae na ito sa muli? Hayaan siya sa... 10 bilyon, Miss Ning, ano ang gusto mo? Fame at tagumpay? Paghahanap ng kayamanan at kaunlaran o paghahanap ng kapayapaan at kaligtasan tilo? Naghahanap ng romantikong kasaman. Gusto kong kapayapaan para sa aking sarili. Ang asawan. Bagamat, kami ng aking asawa ay mahirap tinatawag na isang tunay na asawa. Ngunit siya ay tumulong sa akin ng isang malaking pakikitungo at ako ay napakasalamat sa kanya. Narinig ko na siya ay nasaktan sa kasawian at nagdurusa mula sa karamdaman para sa mga taon. Kaya ito 1 bilyon sa pera ng insenso. Gusto ko siya ng mabuting kalusugan at kapayapaan. Mabuti at masama ay nasa iyong sariling kamay. Bakit maghanap ng dahilan at epekto lampas sa iyong sarili? Hanggat ikaw at siya ay natutupad ang iyong kasal na kapalaran magkasama. Ito ay natural na panatilihin sa kanya ang malusog at ligtas. Salamat, Master, naintindihan ko. Tiyak na ako. Sinusubukan na i-save sa... Mabuti at masama ay nasa iyong sariling kamay. Bakit maghanap ng dahilan at epekto lampas sa iyong sarili? Hanggat ikaw at siya ay natutupad ang iyong kasal na kapalaran magkasama. Ito ay natural na panatilihin sa kanya ang malusog at ligtas. Sinabi ng Master na ang sakit ni Lord P ay maaaring gumaling lamang sa pamamagitan na kapag ang isang babae ng purong yin konstitusyon ay magkakaisa ay maaaring magkaroon ng paggaling. Ang bond sa pagitan ng asawa at asawas. Pinagsama sa isang katawan ng purong yin. Matapos lang muna ang kasal sa akin.
Noon lamang ay maaaring makaligtas ang buhay ni Pisichen. Kaya, dapat ko bang subukang makipag-usap sa kanya? Ano ang sinusubukan mo? Ito ay wala, Bast. Mayroon akong isang bagay. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Nakuha ko ito mula sa isang master. Narinig ko ito ay napakabisa. Kung gusto mo ito, magsuot ito. Kung hindi, pagkatapos. Kaya sa 1 bilyon na ito sa pera ng incense, gusto ko lamang sa kanya ang mabuting kalusugan at kapayapaan. Master Pay, kasalukuyang bumibili ako ng isang bulya site para sa madam. May mga hardin ng roses, hardin ng gardenia, hardin ng roses, at higit pa. Alin ang gusto mo na mag-order para kay madam? Anong bulaklak ang gusto mo? Hyacinth. Ito ay tama. Ang wika ng bulaklak ng hyacinths ay upang bumaba ang apoy ng buhay. Ang pagbibigay ng bagong buhay sa isang minamahal ay naglalarawan din ng pagpapatawad ng pag-ibig. Kaya inaasahan kong magdadala ito sa iyo ng kalusugan at magandang swet. Hayaan ang iyong yang toxin. Mabuti sa lalong madaling panahon. Ipay, tinanong mo ako tungkol sa aking paboritong bulaklak. Magbibigay ka ba sa akin ng regalo? Master Pay, nagpasya ka ba kung aling hardin ang pipiliin para sa burial plot ng madam? Ispay, magbibigay ka ba sa akin ng ilang bulaklak? Madam, mayroon kang magandang kasanayan. Maaari kong amoy ang aroma dito. Momsang, FFP ay tungkol sa bahay? Para sa akin. Ito ay gagawin sa 5 minuto. Tumawag lamang si Master P at hiniling sa akin na sabihin sa iyo. Sinabi niya na hindi siya darating sa bahay para sa hapunan ngayon. Tila dumalo ako sa isang gala ng charity. Hindi ko alam kahit kapag makabalik ako. Kapag naging abala si Master P, lagi siyang nagtatapos sa paglakbas ng hapunan. Natatakot ako na makakuha ako ng isa pang laban ng problema sa tiyan ngayon. Master Pay, ikaw ba ay nagkaroon ng isa pang laban ng problema sa tiyan? O, bubili ako sa iyo ng pagkain at gamot. Paano dumating dito ang madam? Ginoong Pay, ito ang yam at baboy rib soup na pinagsama ko para sa iyo. Ang lilis at lotus na buto ay idinagdag din na hindi lamang maaaring mabawasan ang sakit sa tiyan. Nakakatulong din ito upang maalis ang mga laso ng yang mula sa iyong katawan. AP. Pagkatapos hindi ako magbabahala sa iyo sa trabaho. Pumunta bahay maaga. O hindi, Master Pay ang espesyal na bisita ay biglang nasugatan. Hindi ako maaring dumating at gumana. Hindi ba nila sinabi na may isang bituin na pagtatanghal sa eksaktong 8:00? Ito ay halos 9 na oras na hindi pa ito nagsimula. Eksakto. Kung ano ang nangyayari, ano ang pakikitungo sa pay group, ay dapat lang kami umupo dito at maghintay. How? Maaari pa rin ba ang dala ng charity na ito? Kung hindi ito nagsisimula sa lalong madaling. Ipinadala namin ang aming kolektibong resignations at umalis mula sa asosasyon. Hindi ba ito kasinungalingan? Tama, nagbibigay din kami sa club. I tender ang aking resignation, Lord Pay. Ang mga bisita ng EIE ay lumalaki na walang pasensya. Ngunit ngayon, hindi namin makahanap ng isang mang-awit na maaaring pumasok at kumuha ng entablado. Paano kung lahat sila ay mag-resign? Ang aming P group. Nakahap tayo ng pagkawala ng 300 milyon. Pagkatapos patuloy na tingnan. Hindi
Hindi makahanap ang mga awit ano ang dapat kong gawin? Paano ito? Pupunta ako sa entablado at subukan ito. Nakatulong sa akin si G-Pay bago. Kailangan kong makatulong sa kanya ito isang beses lamang. Bakit ito biglang madilim? Sino iyon? Wow, kaya maganda. O aking kabutihan, sino ang mang-awit na ito? Siya ay simpleng isang kalangitan na talaga bumaba sa lupa. Totoong paghinga. Ang kanyang boses ay maganda, at ganoon din siya kung maaari, lamang akong gumugol sa buhay na ito sa upang mag-asawa ng isang fairy tulad ng kamatayan ay nagkakahalaga nito. Master Pei, ito ang madam. Sino ang naisip na, sa sandaling nakasuot, ang madam ay kahit mas maganda kaysa sa isang malaking bituin? Talaga, magandang marinig. Talagang magandang sukaaya-aya, ganap na kahanga-hanga. Napakaganda. Ipinadala ito sa iyo. Kakanta mo ng maayos. Salamat. Isinasaalang-alang mo ba ang karagdagang pagpapaunlad? Gusto mo ba magtrabaho sa amin? Mangyaring sabihin ang aming kumpanya. Nag-alok kami ng mahusay na benepisyo. Ito ay napakaganda upang makinig. Salamat, salamat. Kakanta mo ng maayos, at maganda ka din. Nagsign ang amin. Narinig ko na ang lahat ng tatlong mga tagapagbigay ng bulaklak ay malaking shot sa mundo ng negosyo. Sinabi mo na magagandang kagandahan sa entablado ay kinuha niya ang isang fancy sa sinuman. Narinig ko. Kapag ang lahat ay tumatawa at chatting, hindi ka makakatulong ngunit hindi ka makatulong. Tingnan ko ang tao na gusto ko. Nagtataka kung sino siya titingnan sa susunod. Kaya gusto mo lang, ha? Master Pei, AP. SP, UVP, Lispay Hauka, UVP. SP, YSP Hanchuan. G-Pay, ang iyong kondisyon ay hindi na maaring maantala. Dapat mong maghanap ng paggamot sa lalong madaling panahon. kailangan mong sumusunod ang kasal sa misning. Gaano haba kailangan kong mabuhay? 3 araw pa. Ito ay ang iyong 30 kaawan. Master Pei, misning ay lamang. Isang ordinaryong estudyante, lamang sa kolehiyo. Ikaw ang pinakamayamang tao. Nagkakahalaga ng bilyon ang maaring higit o mas mahalaga? Sigurado akong alam mo. Ikaw at Ningxi. Isang tao lamang ang nakalaan upang manatili. Master Pei, pumili ka para sa iyong sarili. Hello, MVP. Paano ka? Mas mahusay ka bang pakiramdam? O maaari mo bang ipadala sa akin ang address ng ospital? Makukuha ko ang aking sarili at darating sa pagdala sa iyo. Walang kailangang. Magaling iyan. Pagkatapos ako. Hunyo. Hindi ba bukas? Bukas ay kaarawan ni NFP. Elbres Zhang, FSP sinabi na siya ay inilabas bukas. Ito lamang kaya ay ang kanyang 30 taong kaarawan ano tungkol dito. Itakda natin ang mga bagay ng maaga at bigyan siya ng sorpresa ng kaarawan. Madam, mangyaring mag-ingat kung ano ang sinabi mo to ang P Manor. Natatakot ako sa mga kaawan. Ito ay dahil lamang sa Master P ay ipinanganak na may katawan ng purong yang enerhiya. Kahit ang mga masters ay nagsasabi na siya ay malamang na hindi mabuhay ang nakaang 30. Kaya,
Si Master P ay hindi kailanman nangangahas upang ipagdiwang ang kanyang kaawan mula noong siya ay isang bata. Natatakot ako na sa bawat lumipas na taon, may isang mas mababa na taon na natitira. 30 taon nagwa. Pagkatapos bukas ay magiging huling deadline, hindi ba? Madam, Lord P ay palaging maayos sa iyo. Kailangan mo talagang hindi siya pababa. Master Pei, dapat mong sumuko ang iyong kasal sa Miss Ning ngayon. Kahit na ito ay mapanganib ang buhay ni Miss Ning, gayunpaman, ito ang iyong tanging pagkakataon upang mabuhay. AP. Maligayang kaarawan. Mayroon pa ring 3 araw hanggang sa iyong 30 kaawan. AP, mangyaring huwag maging baliw, alam ko na hindi mo gusto ang pagdiriwang ng iyong kaarawan. Ngunit ang mga nais ng kaarawan ay totoong totoo. Pagkatapos kung hindi mo ito pinapayagan, gagawa ko lang ang pangako para sa iyo. Maaari si Gipi si Chen ay nagtataga ng kalusugan. Palaging gingi, masaya at natupad. Live upang maging 100 taong guan. Iyon Gipe, naghanda din ako ng regalo para sa iyo. Paano ito? Maaari mong kunin ito. AP. Pagkatapos ngayong gabi, magiging totoo ang aking gusto. Sa hinaharap, maaari kang magkaroon ng masaya at malusog na kaarawan. Kung sa ganitong paraan lamang ay maaaring makaligtas ang iyong buhay. Pagkatapos ako, Pagkatapos ayusin natin ang kanyang libing. Mamaya, kung sino ang tumingin niya ay ang gusto niya. Ha? Ano ang gusto mong gawin? gusto ko siya ng mabuting kalusugan at kapayapaan. Ikaw at Ning Chi ay nakatanggap na magkaroon lamang ng isa sa inyo. Master Pei, pinili mo para sa iyong sarili. Maligayang kaarawan, honey. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tumawag sa akin? AP. Dumating ang Master P, Miss Xiaji Kiao. Nagmamahingi upang makita ka. AP, hindi ba tayo dapat sa ngayon? Hindi ako nasa mood.
Brother si Chen, ito ay isang taon mismo ba ako? Sa wakas ginawa ko ito sa pamamagitan ng graduation at bumalik sa iyong panig. Ilrel Zhang. Mula ngayon, walang mga tagalabas ang pinapayagan na pumasok sa Pay Residence. Master P, labas Brother si Chen. Paano ako maaaring isaalang-alang bilang isang labas? Kahit lumipad ako pabalik sa bahay maaga para sa iyong kapakanan, mumistya. Dahil ang Master P ay hindi gustong makita ka, mangyaring bumalik. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi gustong makita ako ni Brother si Chen? Bakit siya bigla dahil na Master P siya kasal na? Ano ang sinabi mo? Ako ay kasal. Master P. Ang iyong kasalukuyang kondisyon ay lubhang kritikal. Maaari ko lamang gamitin ang banal na karayom para sa ngayon upang mapanatili kang buhay. Hindi ka ba sumasang-ayon na sa pagtatapos ng kasal sa Misning? Bakit mo nagbago muli ang iyong isip? Pumunta sa isang plano. Gusto kong tiyakin na ang Ningxi pagkatapos ng kasal ng gabi. Maaari ding mabuhay. Master P. Kapag ipinasok ang silid ng nobya, si Misning ay tiyak na matugunan ang kanyang doom paano maaring ito. Hindi ako nagtatanong kung posible ito. Gusto kong makahanap ka ng paraan upang matiyak na siya ay mananatiling buhay. Kung hindi, alam mo ng husto kung ano ang iyong kapalaran. Ano ang sinabi mo tungkol sa kasalukuyang asawa ni Brother si Chen? Siya ay isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na siya sponsor. Hindi ba yun lang, Ningxi? Ito ay kumalat na sa buong lumang mansyon ano tungkol sa si Chen. Nag-asawa ako ng isang asawa na hindi angkop para sa mga pampublikong okasyon. Si Chen's mukhas. Ito ay halos lahat ay nawala. Ngunit Brother si Chen, paano mo maaaring nahulog para sa ganitong uri ng lalaki o batang babae sumabilis? Kulad ng kasal niya. Sino ang alam na P si Chen? Mayroon ka bang mga partikular na fetishes? Mahil gusto ko lang ang kanyang katawan. Alam mo? Ang babae ka na, auntie. Ang bagong anak na babae na ito ay hindi pa dumating sa lumang tirahan upang magbayad ng kanyang respeto sa inyo lahat, ba? Bakit hindi natin tatawagin sa kanya? Mas mahusay mong ituro sa kanya ang mga patakaran ng pamilya P. Dahil P si Chen, mayroon na akong isang taong gusto ko kaya hindi na kailangan ako. Nanatili sa pamilya P. Mas mahusay na gawin ito ngayon. Pupunta ako ng diborsyo bukas ng umaga. Kaya't hindi upang maantala siya at ang kanyang destined match. Kung ito lamang ngayong gabi. Hindi ko alam kung mayroon man sa bahay. May mga modelo din. Pagkatapos kukuha ko ang pinakamaliit na sukat. Hello, ito ba ang Ningxi? Ako ang stepmother ni P si Chen. Iyon ay upang sabihin, ang iyong bayaw dahil ikaw ay kasal na. Pagkatapos, ayon sa mga patakaran ng aming pamilya P, ikaw, bilang bagong anak na babae, dapat din dumating at magbayad ng iyong respeto sa pamilya P. Ang mga matatanda ay nagbayad ng kanilang respeto. Ang lokasyon ng lumang tirahan ng pamilya Pei na ang aking ina-ina sa kabait ay dapat ito pagkatapos. Ika ay bagong asawa ni si Chen. Ningxi Bar. Ako ang stepmother ni P si Chen. Logically nagsasalita, dapat mong tumawag sa akin mother-in-law. Hello, mother-in-law. Ako ay, Asawa ni si Chen. Tama, mangyaring pumasok. Dapat kang asawa ni Brother si Chen, tama? kumusta? Ang pangalan ko ay Xia Zikiao. Lumaki ako kasama si Brother si Chen mula sa isang batang edad. Kaya siya ay Xia Zikiao pagkatapos ng lahat. Siya ay kaibigan ng pagkabata ni P si Chen. Dahil ikasal ka na Brother si Chen. Pagkatapos kami ay pamilya pangyaring huwag maging mahiya. Maari mo ba itong amoy? Saan nagmula ang matindi? Murang amoy. Maamoy ito tulad ng pigmanure, hindi ba? Ito ay napakalakas na maaari itong knock sa'yo eksakto. Ano ang amoy na yon? Talaga. Wala akong amoy. Soaking sa pigpen araw-araw, syempre hindi ito pakiramdam ng kakaiba.
Ginamit na ako sa amoy. Ako, wala akong pakialam kung ikaw ay nagpapakain ng mga baboy o herding tupa. Pagkatapos ng lahat, siya ngayon ang bagong asawa ni si Chen. Bueno, ayon sa patakaran ng aming pamilya P, ikaw, bilang bagong anak na babae. Dapat siyang pumunta sa paligid at mag-aalok ng tsaa sa lahat ng mga matatanda. Ok, mother-in-law. Ikaw sa mga mo, mas maaga ay matigas mga ng kaysa yung magawa ng racket at rinposa. Maaari kayang sinusubukan mo na maghiwalay ang aming biglan sa lubos na pagkasira. Hindi masyadong mainit ang tubig. Scalded sa pamamagitan ng tubig na nangahulugan ng aming pamilya P. Isang umosbong, bustling negosyo ay maaaring ito. Gusto mong hinimok ang aming pamilya P sa bankruptcy. Ang buong pamilya ba ay doom sa isang masamang dulo? Hindi ko. Ay, pasensya ako, inay. Mali ako. Master P. Saan ang babae? Master P, hindi mo ba alam? Ang madam ay may. Tinawag ako sa pamamagitan ng mga tao sa lumang bahay. Dumating ako upang makilala ang bagong nobya na kinuha mo. Lumang bahay. Mamay, mangyaring magkaroon ng tsaa. Ipasa ko ang sato. Ito ay isang maligayang regalo mula sa pamilya P. Pumunta, subukan ito. Salamat, inaya. Ang iyong kamay ay mukhang ito ay nasunog. Pagkatapos hayaan mo akong tulungan sa iyo. Huwag ilipat. Subukang mahirap. Ang miss siya na iyon, wala akong butas na tainga. Hindi mo kailangang magsuot ng mga hikaw na ito ba? Paano ito maaring gumana? Kung hindi mo isuot ito, hindi ba yon ay isang basura? Magandang intensyon ng lahat, tama? Iyon ay, ito ay nung unang dumating ang anak na babae ng aming pamilya, P, upang mabuhay sa amin. Ang tatlong ginto na bawat isa ay inaasahang magsuot walang pagpipilian tungkol sa kung magsuot o hindi sila. Huwag. Huwag mong gawin ito. Anak, ikaw ay malakas dagan, dali. Narito ako. Ano ang sumigaw mo? Hindi handa pa upang simulan ang paghahanda ng hapunan. Isang magandang ama. Ito ay napakamarumi, bakit ta umiyak? Pupunta sa pagluluto. Atay, gising ka. Dahil ang lahat ay handa, magsimula tayo ngayon. Brother si Chen, ikaw lamang sa time upo dito sa akin. Saan ang aking asawa? Ang iyong asawa anong isang bansa? Ano ang tungkol sa kusina? Ito ay sa mga lingkod.
Sino ito? Ako ay isang bayaw. Nag-aalok ba ang bagong anak na babae sa iyo ng isang tasa ng sa? Ano ang mali nito? Kung nais mong sisihin ang isang tao, ito ay kanyang sariling clumsiness. Kahit ang pagbuhos ng sa, hindi kahit hawakan ang tikop ng maayos. Ito lang ang tubig ay masyadong mainit. Iyon ay kung bakit ako. Gusto kong uminom ng tsa. Mabutin. Pagkatapos papayagan ko sa iyo na uminom ang iyong pagpuno. Hindi, ano ang ginagawa ninyo? Pumunta. Ano ang ginagawa mo? Lahat dahil sa Trump na iyon. Ikaw ay mahirap maglagay ng kamay sa aming ina? Hayaan ang kanyang gumaging lahat mo nawala? Ano ang mali sa aking ina na humihingi sa kanya na makahati ng sa? Ginawa ko lang ito sa sarili ko sandali ang nakaraan. Kami ay piercing ang kanyang tainga. Gusto kong sabihin sa kanya, kahit na siya ay kasal sa pamilya Pei, Hindi rin siya ang ginang ng bahay na ito. Anak, Busy Chen, hayaan mo ako. anak, Pisi Chen, muwech nilalang, hayaan sabay. Tingnan ang masamang gulo na ginawa mo. Walang bagay kung ano ang susunod na ginagawa ni Pei. Ito ay isang anak ng Pei clan. Ikaw, bilang ulo ng pamilya. Paano mo pahintulutan ang seren na ito sa bundok? Pagsakay sa tuktok ng aming pamilya Pei at Tuping. alam mo, ang aming yaer ay ang tanging tagapagmana ng Kamilya P. Kaya paano kung ikaw ang ulo ng clan ng P? Sa isang katawan tulad ng iyong, wala kang maraming araw na natitira. Kapag namatay ka, ang kapalaran ng Pamilya P na higit sa 100 milyong. Sa huli, lahat ng ito ay kailangang ibinigay sa year sa aking lugar upang pamahalaan. Lolo. Si PC Chen ay isang anak din ng pamilya Pei. Hindi ka maaaring maging ganitong based besides. Ang sakit ni G. Dahil kinikilala mo ito kung bakit. Ang ginang ng bahay ay hindi pinapayagan upang umupo sa talahanayan ng kainan. Anong mistress ng bahay? Ang mahirap na babae na ito ay magiging babae ng aming pamilya Pei. Kahit mas mababa ang dapat kang umupo sa table kasama ang aming pamilya Pei. Hello. Ang pagbabahagi ng aking tiyo. Paglipat ito sa aking asawa, Ningxi. P. Si Chen, baliw ka ba? Ito ang iyong sariling tiyuhin. Bahagi ng aking stepmother. Paglipat ito sa aking asawa, Ningxi. Pisi Chen, ikaw ay napunta sa Rogue completely. Talagang nagpunta ka laban sa langit mismo, lahat para sa isang tao, na may iba't ibang apelido. Ano ka ginawa mo? Paglipat ng pagbabahagi ng aking lolo sa akin. Ito ay inilipat din sa aking asawa, Ningxi. Ikaw, Tatay, Lolo. Ngayon, siya ay hindi lamang ang pinuno ng pamilya Pei. Siya pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Pei Group. May kwalipikado ba siya upang umupo sa talahanayan at kumain ngayon? Dapat umupo at kumain tayo. Ay, hindi ko na gustong kumain. Pumunta tayo sa bahay. Mabutin. I flip ang table. Ikaw, Pisi Chen. Imo-flip ang talahanayan para sa kapakanan ng isang labas. Gusto mo bang sirain ang pamilya Pei? Kayo ba ay bingi o isang bagay? Sinabi ng aking asawa na hindi niya nararamdaman ang pagkain ngayon. I flip ang table. Ito ay Master Pei. sino ang matapang? Alamin natin kung sino sa iyo ang matapang. Ang damned Pisi Chen. Upang isipin na para sa kapakanan ng isang babae, kahit ang matandang lalaki sa akin. Wala akong pakialam, Master. Narito ako sa oras na ito. Gusto kong tanungin si Chen tungkol sa kanyang impotence. Mayroon bang paraan upang masira ang deadlock? Sir, sabihin ko lang sa iyo. Ang karamdaman ng Old Master Pei ay maaring gumaling totoo. Ngunit sa sandaling ang katawan ng Purong Yin ay natagpuan, ang katawan ng Purong Yin. Ito lamang ang bagong asawa ni Master Pei. Ningxi. Ano? Ningxi. Ningxi ay brother si Chen. Ang purong yin na katawan na hinahanap ko kasaman. Zikiao, paano ka narito din? Ako at Lolo P ay nagbabahagi ng parehong alalahanin tulad mo. Ang junk poison condition ni brother si Chen. Kaya dumating ako upang maghanap ng Master Chuan Yuan. Gusto kong maghanap ka ng paraan upang matiyak na siya ay mananatiling buhay kung hindi man. Alam mo nang husto kung ano ang iyong kapalaran. Bes. Lumang Master Pei, ang tao na may puso ng bato. Ako talaga nahulog para sa babae na iyon. Siya ay mas mapanganib ang kanyang buhay ngayon.
Hindi ako handa na sumusunod sa kasal sa Ningximan. Si Ji-pei ay nasa sakit. Mabuti maging matino. AP. Sa katunayan, ngayon hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Pagkatapos ng lahat, nagtapos ako sa pagkahulog sa aking pamilya tulad nito. Sa lalong madaling panahon ay matapos ang aming kasal. Pagkatapos kong ayaw kong matapos ito. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Master P, Madam, bumalik ka, Madam. Dumating ang iyong paghahatid. Kasunduan sa diborsyon. Gusto mong diborsiyado ako? Hindi mo ba sinabi na sa sandaling ito ay matapos magdidiborsyo tayo? Iyon ang dahilan ay nag-sign ako ng kasunduan sa diborsyo. Ang pinakamaliit na sukat. Sa gayon, hindi ako alam mo. Kung sa tingin mo ay hindi naaangka, maaari mo ring pumili ng hindi. Walang kailangang. Gusto mong magkaroon ng sanggol sa akin? Sino ang magkakaroon ng anak sa iyo? Bukod, Ang misya na iyon ang iyong pinigil ng batas. hindi mo ba gusto siya? Anong pamamak ng bata? Anong misya? Kung ako ay sa kanya, ikinasal ko ang kanyang edad na nakaraan, bakit kailangan kong maghintay hanggang ngayon? Ito. Kaya kung walang tao sa iyong puso, bakit mo ako umalis sa araw na iyon? Ang puryang at purong yin ay nasasabik sa bawat isa. Bukod dito, ang yang toksin sa loob ng iyong katawan ay labis na labis. Dapat kang magkasama. Ito ay tiyak na malubhang pinsala sa katawan ni Ningxi. Sa pinakamasama, maaari itong maging sanhi ng kamatayan. Hindi bababasa. Ito ay maaaring humantong sa kapansanan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin natagpuan si Master Xuan Yuan. Paraan upang keep Ningxi alive. Para sa ngayon, hindi pa rin ako maaaring sabihin sa kanya na kung siya ang sumusupo sa kasal sa akin, siya ay mamamatay. Maghintay hanggang sa gumaling ka. Tiyak na parusahan kita. Dumating si Master Xuan Yuan, Lord P. Sinabi nila na mayroon silang isang kagandahang bagay upang talakayin sa iyo. Mayroon pa rin akong mga bagay na dapat gawin. Ni Haohao 111,111. Master P. Ang gamot na ito ay tinatawag na Revive Desol Pill. Kunin ito ng ginang bago ang intimacy. Kaya, ang isa ay maaring stabilize ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ng ladi. Kahit na ang mga puwersa ng yin at yang, ang buhay ng isa ay hindi mapanganib. Sigurado ka bang kinuha mo ang gamot na ito? Sapat na yon upang makaligtas ang buhay ng Ningxi. Mayroon akong paraan, Master. Mamaya, slip mo ang isang cake pill sa brother si Chen. Maaari ka sa paniwala ng hindi, maaari malitas. Haan ang mga tunay sa kasal, pagkatapos ay magpapasal tayo. Matapos ang gabi ng kasal, namatay si Ningxi. Ang sakit ni brother si Chen ay gumaling din, nararamdaman niyang pinagsisisihan. Masyadong huli na ito. Kung ginagawa natin ito sa paraan, takot lamang ako na ang Lord Pei ay kukuha ng aking buhay. Ano ang takot? Hanggat brother si Chen ay maaaring gumaling, Ang kamatayan ng babae na iyon ay halos nagkakahalaga ng pagdadalamhati. Ito ay tamang anin ay stick sa ito. Kung si Chen ay upang pindutin ang isya, sabihin lamang ito ang aking ideya. Ito ay ganap na totoo sa sandaling kinuha mo ang revival pill na ito. Tiyak na mabubuhay ang ginang. Master Pei, ang kahayom na pinangangasiwaan ko sa iyo ay mawawala ang epektibo nito sa mga araw na darating. Ang bagay na ikaw at ang ginang na nagpapasok ng iyong kasal ay hindi talaga maaring mailagay pa. Mahusay ngayon mayroon kaming gamot na nakaligtas sa buhay. Parehong Ningxi at ako ay nakaligtas. Ano ang nasa agenda para sa ngayon? Ang departamento ay nagtataglay ng isang seremonya ng mga award na dapat na bumagsak sa hapon na ito. Ano ito? Ito ay isang espesyal na formulated Chinese medical pill upang ipakain ng yin at tonify ang mga bato. Para sa aming kaginhawan. AP.
Bakit masyadong mabait ka sa akin? Hindi ba tayo sumasang-ayon? Sa unang pagkakataon lamang at pagkatapos ay diborsyo. Dapat kang magkaroon ng maling memorya, hindi iyon ang unang pagkakataon na gusto ko. Ang gusto ko ay tuwing oras. Gusto ko ka ngayon. Iyon sa... Kailangan pa rin akong pumunta sa paaralan. Makikita sa iyo ngayong gabi. Ano? Ningxi ay PC Chen. Ang purong yin na katawan na hinahanap ko sa lahat kasama. Hindi nakakagulat na palaging ipinagtatanggol sila ni PC Chen. Ang bansa na bumkinso ito ay naging magbibilang siya sa kanya upang mapahaba ang kanyang buhay. PC Chen, taong may sakit na ito. Kung hindi siya mamatay, ang kapalaran ng pamilya Pei. Hindi ito maabot sa aming mga kamay. Walang paan. Sila ay parehong kailangang mamatay. Para sa proyektong ito, 40% lamang maaari kong gumawa. Tatanggapin mo ba ito? Siyempre, mabuti. Narito ang pangkalahatang manager Pei. Magandang gumagawa ng negosyo sa iyo, MR Pei. Pangkalahatan Pei, pagkatapos ay umalis kami. Ano ang nangyayari? Bakit ang episode na ito ng Yang Toxin ay napaka-virulent? Yung Master Pei, naglagay ako ng isang bagay sa inumin ni Pei si Chen. Pagkatapos magkuha ng isang malakas na tonic upang hindi ulit ang mas mababa sa kalahating oras na lumipas. Siya ay tiyak na susum sa ravages na niyang lason at hininga ang kanyang huling. Sa pagkakataon, na si Ningxi ay dumalo sa seremonya ng mga award ngayon. Kahit na alam natin, iyak na hindi natin ito magagawa sa oras. Ngayon, si PC Chen ay tiyak na doom. Pumunta tayo. Go-kolektahin ang kanyang katawan. Hello, Lord P. Genshin Clubhouse. Ipadala ka agad ang isang tao. Hindi ito magandang Lord P. Yang Toxin ay nag-flared up muli. Hindi, kailangan nating ipaalam si Madam. Susunod, ang mga mag-aaral na kumukuha ng entablado upang makatanggap ng creativity medal ay Lemeng. Wang Jia. Ningxi. Madam, mangyaring kunin ang telepono. Pagbabago, kaklase. Salamat. Aling estudyante ang Ningxi. dito. Ito ay halos oras upang pumunta sa entablado upang makatanggap ng tropyo. Bakit muli ang ginanghang up ang telepono? Hello. Hanapin ang ilang mga kasanayan at sundin ako. Cheers. Tumigil sa kanan. Pagkabati sa iyo. Paghahaba dito. Ako ay nasa pribadong kwarto sa ikalawang palapag. Dali, dali. Pagbabawa sa iyo sa gano. Madam, Lord Pei ay nagkasakit. Mangyaring dumating ka agad sa Jiangcheng Clubhouse. Ace Pei, paano ka? Sa lalong madaling panahon ako. Huwag pumunta.
Ito ay napakamapanganib. Maghintay ako. Hindi namin dapat pahintulutan siya upang makaligtas si Casey Chen. Ginawa ko siya. Ah, Hindi ko inaasahan, Ningxi. Ikaw ay talagang nagkaroon ng nerve upang dumating at itapon ang iyong buhay sa iyong sarili. Tei, ang ginagawa mo ay iligal. Hinihimo ko sa iyo na kahintulutan ako na makaligtas sa Casey Chen. Kung hindi ko papayagan sa iyo ang buhok. Ikaw pa rin sa madilim na naniniwala sa akin. Ang labas upang makuha mo ay hindi ako. Sa halip, siya ang iyong minamahal na asawa. Casey Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo talaga alam, ba? Ito din, paano magiliw si Casey Chen? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Ako ang masamang tao, hayaan kong sabihin sa iyo. Sa sandaling matulog si Casey Chen sa iyo. Pagkatapos ka sa lalong madali, maglingkod sa akin. Madam, Lord Pei ay nasa silid ng bisita sa ikalawang palapag. Mangyaring magmadali sa itaas at isave siya. Maling kalkulado ako, ngunit masustansyang nagkaroon ako ng backup plan. Casey Chen, maghintay ka sa akin. Ace Pei, narito ako. Ningxi. Ace Pei, mas mahusay ka bang pakiramdam? Walan. Kaya, gusto mo ba? Ngayon, Tatawag mo pa rin sa akin, Lord Pei. ito. Ang asawan. Huwag pa tumawag. Tatawagin kita mamaya. Nasugatan mo ang iyong braso. Seryoso ba ito? Hindi mahalaga ang isang maliit na pinsala. Ang sugat ay madali sa impeksyon. Pumunta ka sa pakikitungo dito. Ngunit ngayon ka. Ang labat ng toxin na ito ay nag-flared up masyadong marahas. Natatakot ako na maaaring masaktan ka. Dapat kong, maaari pa rin akong hawakan. Maging mabuti. Mabilis. Ningxi, gusto mo bang malaman ang katotohanan? Ang isa na nais ng iyong buhay ay hindi ako, ang iyong minamahal na asawa. Ang puryang at purong yin ay nasasabik sa bawat isa. Bukod dito, ang yang toxin sa loob ng iyong katawan ay labis na labis. Dapat kang magkasama. Ito ay tiyak na malubhang pinsala sa katawan ni Ningxi. Maaring magdulot ito ng kapansanan sa mga banayad na kaso at kamatayan sa malubhang. Gumawa ng mga pag-aayos. Ito ay sinabi ni Casey Chen. Pagkatapos ayusin natin ang kanyang libing.
Hindi mo talaga sa tingin. Si Pacey Chen ay talagang mahulog sa pag-ibig sa iyo. Hindi ba siya? Ang nagawa niya ay subukang kunin ang iyong buhay. Mayroon akong isang bagay na gusto kong ibigay sa iyo. Orihinala. Lahat ng ito ay trap ni PC Chen. At ako. Ngunit talagang naniniwala ako. Ningxi. PC Chen. Pumont. PC Chen. Palaging alam mo na kung ako ang kasal sa iyo, mamamatay ako. Ito ang alam ko. Matandang lako. Hindi ko inaasahan na ang maliit na Brad Pei ay talagang magdaraos sa plot laban sa ulo ng bahay. Ipinadala ko sa kanya sa bilangguan, ito ay ang lumang tao. Susundin ko ang iyong pag-aayos. Paano ginagawa si Chen? Sa kabutihan, dumating si Madam sa oras. Sa ngayon, si Master Pei ay dapat na sa kanyang babae. Sa oras na ito, ang sakit ni Master Pei ay tiyak na gumaling. Mabuti. Sa wakas siya pinabayaan ang babae na pumunta. Ikaw. Pumunta at kolektahin ang katawan ng babae na tinatawag na Ningxi. Ano? Pagkolekta ng mga katawan? Master Chuan Yuan. Hindi mo ba sinabi na binigyan mo ng Master Pei ng isang bote ng gamot? Ito ay sinabi na sa isang bisis ito ay ginagamit. Pagkatapos na Madam at Lord Pei ay sumulat ng kanilang kasal. Hindi kaya ito nangangahulugan na walang panganib sa buhay? Ang gamot na yon ay, ito ay isang huwad. Ako ang nagtanong kay Master Chuan Yuan na ibigay ito sa kanya. Siya, ang mismong pangulo ng Pei Group. Hindi mo mawawala ang iyong buhay sa isang babae pagkatapos ng lahat sa mundong ito. Walang gamot na maaring makaligtas sa buhay ni Ningxi. Mula ngayon, ito ang lahat ng iyo, honey. Ito ay masama. Master P the reanimation pill ay isang fake. Ito ang trick ng Master Chuan Yuan upang mapanlinlang ka. Sinabi nila na walang gamot na maaring iserve ang ginang. Ano ang sinabi mo? Ang gamot ay peke. Ito ay tama, ang lumang lalaki ay inaamin ito mismo. Kung susumpit mo ang kasal sa babaeng, tiyak na siya ay mamamatay. Ningxi. Doktor, paano ang aking asawa? Pasensya ko, Lord P. Ang funksyon ng cardiopulmonary ni Lady P ay malubhang kompromiso. Ginawa namin ang aming pinakamahusay.
Ningxi. Hindi na kami nakakakuha ng paggamot. Pumunta ba tayo sa bahay? Dalhin kita sa bahay kaagad. Master Pei, ang iyong kalusugan ay nakabawi. Huwag kang masyadong nasasabik, okay? Brother si Chen, okay ka ba? Saan si Ningxi? Ang mga labi ni Ningxi ay naangkin ng kanyang ina. Nagdala ito pabalik para sa buryal. Ningxi, dadalhin ko siya pabalik. Dalhin ang kanya sa bahay. Brother si Chen, si Ningxi ay patay na. Kahit na bumalik ka sa nakaraan ngayon, hindi mo pa rin mabago ang katotohanan na ito. Bukod dito, sinabi ng ina ni Ningxi, hindi ka pinapayagan na dumalo sa libing ni Ningxi. Sinasabi ko sa iyo, huwag malungkot ang landas ang reinkarnasyon ni Ningxi. Bukod, tuwing wakas, hindi mo ba alam na si Ningxi ay patay, ngunit ang iyong sakit ay gumaling. Sa ganitong paraan, maaari tayong magkasama. Rolo. Master Pei, tungkol sa paglipas ng babae, sinisyasat ko na at nilinaw ang lahat. Ayon sa paghahayag ni Master Chuan Yuan, ito ay Miss Chia na hinihikaya sa kanya. Nakaliligaw ka sa mga peke na gamot. Ito pagkatapos ay humana, ang pagpasa ng ladya. Ikaw. Hindi, Brother si Chen. Lahat na nagawa ko, ito ay dahil mahal ko sa iyo, hindi ko lang tumayo sa pamamagitan at panunod. Kahit itapon mo ang iyong buhay para sa beach na yon, Ningxi. Master Pei, mangyaring tingnan. Paano dapat hawakan si Miss Chia? Kailangan ko bang magturo sa'yo? Malilinis ko ito mismo. Brother si Chen, nagawa ko ito dahil mahal kita. Mangyaring magligtas mo ako, Brother si Chen. Ito ang kasalanan ni Ina. Kung hindi ito magbayad para sa medical na paggamot ni Inay, hindi ka mag-asawa kay P. si Chen. Ang demonyo. Iyak na hindi ito naging out tulad nito. Pitong taon ay lumipas. Bakit palagi ka? Tumanggi kang dumating sa aking mga pangarap at makilala ako. Lock ng kapayapaan. Ito ay ikaw na nagpapalagay para sa akin noon. Mangyaring bigyan ako ng mahabang at malusog na buhay. Ngayon babalik ko ito sa'yo. Tanong ko lamang sa'yo. Gusto ko lamang maaari mong dumating sa aking mga pangarap at makilala sa akin kahit sa isang sandali lamang. Paghukay para sa ligaw na ginseng para sa isa pang araw. Sapat lamang upang makatipid para sa aming siyaw-siyaw. Ang tuition ng kindergarten ay binayaran. Hindi nais ni Xiao Xiao na pumunta sa kindergarten. Nais ni Xiao Xiao na makatipid ng pera upang gamutin ang mga mata ng kanyang ina. Sa ganitong paraan, makikita ni Ina si Xiao Xiao. Xiao Xiao, maging mabuti. Pumunta sa kindergarten muna.
Mom! Matagal na ginagamit ni inay ito. Mom, saan ay tatay? Bakit hindi si tatay ay nag-alaga sa amin? Bakit hindi mo hanapin si tata, Xiao Xiao? Alamin natin ang mga mata ni ina. Doktor, mangyaring mabilis na suriin ang aking anak na babae. Bakit hindi ako makikita ang kanyang mga mata? Ang kondisyon ng pasyente ay dahil sa ki at deficiency ng dugo na pinagsama ng cerebral ischemic infarction. Ang nagresultang bulag ay sa kasamaang palad, napakahirap gumamit. Anong ama? Ang iyong ama ay patay sa mga edad. Mula ngayon, huwag banggitin si tatay sa harap ng ina. Nakukuha ko ito, inay. Hindi ko ito magdadala muli hindi mabaliw. Okay, pumunta tayo. Ina, mom, ano ang mali? Park. Parking. Parking, mangyaring isave ang aking ina. Ina, mom. Mabilis. Maliit, ang kondisyon ng iyong ina ay lubos na kritikal. Magmadali at magbayad ang iyong ama ng bayarin sa ospital. Magtatrabaho ako ng husto upang makatipid ng pera para sa aking bayarin sa ospital. Mangyaring nagmamakaawa ako sa iyo, isave ang aking ina. Sampung dalawan. 13. Paano si inay ang tao sa larawan na ito? Paano ko labisin ang larawan ni ina sa isang bato? Si inay ay tila hindi nakuha ang larawan. Paano tungkol sa pagsira nito at ibigay ito sa ina? Ito ba rin ang inay? Ang J-dependent na ito. Ito ay mukhang napakahalaga. Paano ang pagbebenta nito? Pumunta natin si inay. Tatlong minuto. Hanapin mo ako ng magnanakaw na ito. Master P, ang footage ng surveillance mula sa cemetery ay nakuha. Matapos ang isang mabuting pagsisiyasat, ang aming technical staff, napuno namin ang mga paggalaw ng maliit na batang babae na ito sa footage ng surveillance. Hanapin siya para sa akin. Hello Ning Xiao Xiao. Kung ang bayad sa ospital na may utang ang iyong ina ay hindi na mabayad sa lalong madali. Wala tayong pagpipilian ngunit itigil ang paggamot. Ako ay papunta sa ospital pangyaring, makaligtas ang aking ina. Ayos, Bismarck. Hanggat gamitin mo ito upang bayaran ang bayarin sa ospital, ang buhay ni ina ay maaring makaligtas. Ibigay ito. Ang tiyuhin na ito ay napakatakot hindi mo magbigay sa kanya ng anumang bagay. Kung hindi, si inay ay hindi magkakaroon ng pera para sa paggamot. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, ito ay akin. Kailangan pa rin kong gamitin ito upang makaligtas si inay. Ibigay ito sa iyong ina. Mukhang ang iyong ina ay hinihimok sa iyo na magnanakaw, ha?
Sabihin ko ito muli. Hand over the item. Hindi ako magbabayad. Ito ay lahat ng aking inakasama. Hindi ako nagnanakaw nito. Kung gusto mo talaga ito, bigyan mo lang ako ng pera. Habang siya ay handa na magbayad, ang sakit ni ina ay maaring gumaling. Ikaw maliit na mga bagay na nakakakuha mula sa aming Masterpay. Kahit na siya ay napunta hanggang sa Blackmail Masterpay. Saan ang iyong master? Labas ang iyong mga magulang. Inyong ninakaw ang aking mga bagay at hindi pa rin babayaran ako. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang pera, basos ko ang bagay na ito. Labas ang mga bagay. Hindi ko mabibigyan sa iyo ang larawan na ito ang aking ina. Ibigay sa akin ito. Masterpay, ang bata na ito ay malamang na miyembro ng isang singsing ng pandaraya. Ahis siya na pinsala ang heirloom ng Ladi. Gayunpaman, bilang isang pampublikong figura, dapat mo pa rin subukan itong maiwasan ito. Hindi kinakailangan na probleman. Huwag mo pahintulutan akong makita mo muli. Ngunit ang tao sa larawan na ito ay ang aking ina. Tia, nakasav ako sapat na pera. Mangyaring nakiusap ako sa iyo sabi ang aking ina. Ikaw, malaman mo ba? Anong malaking problema ang iyong sarili? Sino ka basta nakakasakit? Ito ay walang iba kundi si Master P, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, na kilala bilang Living Yama. Nagasakit ka ng Lord P, ngayon nagagawin mo. Ikaw bulag ina. Paggamot ng sakit. Tia, huwag mangyaring makaligtas ang aking ina. Kung hindi mo siya makaligtas ngayon, mamamatay siya. Siya nakikipaglaban sa Lord P. Kahit isang mahusay na Luo Golden Immortal ay hindi dare upang makitungo sa kanya. Ina, huwag kang matakot siya Xiao ay kukuha ka sa iyo ngayon. Pumunta sa isa pang ospital. Site Xiao ay tiyak na gumaling sa iyo. Tia, mangyaring iligtas ang aking ina. Ito ang pamilya na nakakasakit sa Master P. Mabilis, madali Lord P ay hindi dapat malaman. Ang ospital ay dapat na bangkarot. Pumunta tayo. Pumunta tayo. Nagmamakaawa ako sa iyo, mangyaring iligtas ang aking ina. Nagmamakaawa ako sa inyo lahat. Doctor. Hindi isang solong ospital sa Jiangcheng ang magdadala sa aking ina. Mangyaring iligtas ang aking ina. Hindi na gusto namin na makuha ang iyong ina. Ito ay talagang dahil nasaktan mo si Master P. Kaya ngayon, walang ospital sa Jiangcheng ay nangangahas upang mapanatili ka. Ngunit ang aking ina ay nasa koma sa loob ng ilang araw. Kung hindi namin isave siya ngayon, mamamatay siya. Maaari din naming makatulong sa iyo ang iyong ina. Ngunit kailangan mong makakuha ng isa na personal na nagsin ng Lord P. Isang sulat lamang ng pag-unawa ang gagawin. Nagbibigay lamang ako sa iyo ng kalahating oras. Kung hindi makuha ang titik ng pag-unawan, pagkatapos ang iyong ina, maaari lamang natin itong umalis sa kapalaran. Salamat, Doktor. Pupunta ako sa hanapin na tiyuhin kaagad upang mag-sign ang sulat ng pag-unawa. Master Pei,
Tila ito ay maliit na batang babae na nagnanakaw ng isang bagay. Pagkatapos pumunta ka tumingin. Master Pei, ang iyong salita ay nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto pakilalang hindi ito magsig, Leslie. Ang aking ina ay malapit ng mamatay. Dahil inilagay mo ito sa ganitong paraan, huwag mo akong masisisi kung hindi ako humihingi pabalik. Tiyo, dadalhin kita upang makilala ang aking ina. Dapat titigil ang pagpapanggap. Mom, Kalahating oras ay lumipas na, at hindi pa rin ako natanggap ang sulat ng pag-unawa. Ang aming ospital ay hindi matapang natanggapin ang iyong ina. Nasaktan namin si Master Pei. Ito ang iyong ina na karapat-dapat ito. Mom. Mom. Mom, Master Pei, ito. kung hindi mo ibibigay sa akin ang pera, basta ko lang ang bagay na ito. Strategiya ng bubika. Ina, Mom. Ningxi. Ito talaga ikaw. Doctor. Mabilis, iligtas ang aking asawa. Ano? Mabutin. Ina, Mom. Ang pasyente ay wala lamang sa agarang panganib ngunit nananatiling mahina. Sa karagdagan, ang kanyang pangmatagalang malnutrisyon ay nagdulot ng malubhang kakulangan ng parehong ki at dugo. Ang kanyang bulag ay may malaking pakikitungo sa ito. Kailangan ko ngayon na sa ospital para sa regular na paggamot. Ina, dapat kang gumising. Ningxi. Mahusay, hindi ka patay. Xiao. Gaano kagulang ngayon? Saan ang iyong ama? Ika-19 ng Marso. Ito ay Hunyo 7 taon na ang nakalipas, hindi ba? Si Xiao ay anak ni Ningxi at ako. Xiao. Ang aking magandang anak ay. Ako ang iyong ama. Xiao. Ina, ikaw sa wakas ay gising. Magandang ina, ito ay okay ngayon. Ning Xiao. Maraming beses sinabi sa iyo ni ina, huwag mong banggitin si tatay. Wala kang tatay ng iyong ama na namatay sa nakaraan. Kung ikaw kailanman ay matapang na banggitin si tata sa harap ko muli. Ako lang, basta ako. Ina, Mom, mali ako. Hindi ko muli banggitin si tatay, inay. Xiao, huwag kang matakot. Hahawak dito. Xiao.
Sinabi ng doktor na kailangan ni inay ng mahabang pagmamasid at paggamot. Nag-jogging kang paaralan at nag-aalaga kay mom dad ay napakasama para sa'yo. Kaya't, Dad, maaari ba akong humingi sa'yo na ipaalam sa'yo? Isang pagkakataon sa mom, ha? Maaring sumang-ayon sa Xiao Xiao. Ngunita, tila ayaw ni inay si tatay. Si Xiao Xiao ay natatakot na ang kanyang ina ay magagalit kung nalaman niya. Batang babae, gusto mo bang mag-sign up para sa isang blind date show? Maaring makatanggap ng lihim na signal ng mga kalahok sa puso. Isang gantimpala ng 1,000 yuan. Mahusay, mag-sign up ako. Ako rin, nag-sign up ako. Ako rin, nag-sign up ako. Ang ospital na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Ano ang dapat natin gawin tungkol sa tuition ni Xiao Xiao? Okay, Mom, Xiao Xiao. Si Xiao Xiao ay magtatrabaho upang makatipid ng pera. Batang babae, pinalalaki mo ba ang iyong anak? Ang aking ina ay solong din. Iyon ay kahanga-hanga. Batang babae, ari mo bang interesado sa pagsino? Sumali sa aming nakakagulat na lihim na kode parang lumahok. Makakakuha ka ng gantimpala ng 1,000 yuan. Sa 1,000 yuan na ito, si Xiao Xiao ay makapagpunta sa paaralan ngayon. Susundon. Ngayon, gamitin natin. Ang pinakamainit na applause pangyaring maligaya ang unang babaeng bisita ngayon. Gumagawa ng malaking hitsura. Mabuting mabaan. Hindi. Ito. Kumusta lahat? Ako ay numero 1, Ningxi. Ano ang dapat gawin sa lupa? Noon lamang maaari akong makarating malapit sa Ningxi. Kumusta lahat? Ako ay numero 1, Ningxi. Anong palabas? Ito ay isang blind date show na tinatawag na The Heart Fluttering Code. Ito ay live-streamed sa buong mundo. Blind date. Bakit ka pangang darating dito na may puting bato? Maaari kaya na siya ay bulag? Kalimutan ang tungkol sa isang bulag na tao noon. Bakit ka nagdadala kasama ang isang kasanin? Isang bulag na tao ay nagpapakita kahit para sa isang bulag date. Hindi ba ito nakakasakit lamang sa mga tao? Siya ay kahit isang solong magulang na may anak. Sinong nais ito ay ang isa na hindi mabuti. Kahit si Miss Ningxi ay naghiwalay, siya ay nagtataas din ng isang bata. Ngunit siya mismo ay puno ng pag-aalaga para sa buhay. Ang bata, din, ay labis na filial. Kami ay isang pagpapakita ng dating. Hindi isang uri ng junk recycling station. Ang uri ng scoundrel na ito ay dapat na umalis na. Sino ang alam kung paano siya naghiwalay? Para sa tuition ni Xiao Xiao, maaari ko lamang itong mabayaran. Hindi ka pinapayagan na magsalita tungkol sa aking ina. Pagkatapos ay kumuha ng iyong bulag na ina at makakuha ng dalisdis at makawala. Dali at bumaba, bumaba. Dahil walang lalaking bisita, ay handang kumuha ng kamay ni Miss Ning. Iyon ay napakasama, Miss Ning. Magaling ako. Lakado. O aking kabutihan, sino ang nagbigay kay Miss Ning ng isang maliwanag na endorsement? Sino ito sa lupa? Kahit ang isang basura tulad ng Ninchi, ay may mga tao pa rin na nais sa kanya. Kaya sino ito sa lupa? Sino ito? Itay ito. P. Hello, Miss Ningxi. Ako ay mula sa Xiaocheng. Luxon. Hello, Yimra Lu. Hindi lamang ako nagdiborsyo, ngunit nagtataas din ako ng isang anak na babae. Kung baguhin mo ang iyong isip, maaari ko. Ako, Luxon, ay handa na. Miss Ningxi ay may hawak na kamay. Maaari bang ito ay itinatanghal ng grupo ng produksyon? Para sa kapakanan ng epekto ng kalabasa. Pagbabago kay Emalu at MS Ning sa matagumpay na pagkatali ng not. Gusto sa iyo parehong buhay ng kaligayahan at pag-ibig na tumatagal hanggang sa iyong gintong taon. Elu, pagkatapos ng palabas, ang aming gawain. Iyan ba ang lahat ng ito? Miss Ning. Anong gawain? Narito ako hanggang ngayon seryoso ay hindi ka ba sumasang-ayon din? Hawak mo ba ang aking kamay? Naisip ko na ito ay nakaayos ng grupo ng produksyon. Pasensya ako, Elu. Hindi pa ako handa. Natatakot ako na hindi ako makasama sa iyo. Gayunpaman, natanggap na namin ang mga material na ipinamamahagi ng kukunan ng programa. Isang fund ng honeymoon na 100,000 yuan. Kung sa puntong ito, dapat natin ipahayag na ang pakikipagtulungan ay nahulog sa pamamagitan ng. Gayunpaman, isang parusa ng 10 beses ang halaga ay kinakailangan. Ano? 10 beses? Ina, nais ni Xiao Xiao na pumunta sa paaralan. Hindi nais ni Xiao Xiao na magbayad ng kompensasyon. Ngunita,
Miss Ning, seryoso ako tungkol sa nais na makasama mo. Mangyaring isaalang-alang din ako. Okay. Ngunita, para sa tuition ni Xiao Xiao, maaari kong subukan lamang upang makipag-ugnay sa taong ito para sa ngayon. O sa paraan, sinabi din ng koponan ng produksyon na kailangan nilang gumawa ng isang nota nito. Ang aming buhay ng buwan ay parang kailangan naming mabuhay magkasama. Ning si Xiao Xiao. Dito sa hinaharap. Iyon ang aming bahay. Kinuha mo sila upang pamilyar ang kanilang sarili sa kwarto. Mabutin. Hala. Mayroon akong isang bagay na nais kong ibigay sa iyo. Ang jade pendant na ito. Bakit ito mukhang tulad ng... Nagdasal ako para sa isang lock ng kapayapaan para sa PC Chen. Ningxi. Paumanhin, Jing Elu, napunta ako sa maling silid. Pasensya ako, Jing Elu. I'll head out ngayon. Miss Ning. Nasasaktan mo ang iyong waist. Hayaan mo akong tumingin. Hindi salamat, Jing Elu. Ye-Lu, ikaw. Ang iyong waist ay nabahis na. Kailangan mong mabawasan ang pamamaga hanggat maaari hindi maantala pa. Kailangan pa rin akong pumunta sa ospital. Miss Ning. Nagtataas ka ba ng lahat ng siyaw-siyaw? Ano ang tungkol sa iyong dating asawa? Pasensya ako, Jing Elu. Ayaw kong banggitin siya. Wala akong ibig sabihin sa pamamagitan nito. Gusto kong hilingin sa iyo na bigyan ako ng pagkakataon. Pag-aalaga sa iyo at siyaw-siyaw. Pahihina ako, Jing Elu, hindi ako masigasig sa kasal. Hindi na ako interesado sa lahat. Ye-Lu, hindi pa ba naganap ang gamot? Bakit ang lahat ay dito? Ito ay nararamdaman kaya pamilyar. O hindi ko itinakda ang aking alarm noong gabi. Nakatulog ba ako? Siyok, 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 siyaw. Gumising ka. Huwag mag-alala. Dinala ko na si Xiao-Xiao sa paralan. Paumanhin na magulo ka, Jing Elu. Salamat. Walang problema. Mag-alfast muna tayo. Hayaan mo akong magpakain sa'yo. Jing Elu, hindi kailangang pumunta sa lahat ng problema na ito. Gagawa ko ito mismo. Hindi kailangang gulo sa iyo. Gagawa ko ito mismo. Master Pei, ang mga mata ng ginang ay maaring gumaling. Master Pei, ito ay isang ophthalmologist na special na formulated ito para sa madam. Ang medisina na tumutulong sa babae na makabawi ng kanyang paningin, sabi ng mga eksperto, hanggat ang gamot ay kinukuha sa oras, ang mga mata ng ladi. Sa lalong madaling panahon ay posible upang muling makikita. Maraming beses sinabi sa iyo ni Ina, huwag mong banggitin si tatay. Wala kang tatay ng iyong ama na namatay sa nakaraan. Kung minsi muli ang kanyang paningan.
Pagkatapos tiyak na hindi niya gustong makita muli ako. Tiyak na kukunin ko si Xiao Xiao. Mangyaring patawarin ang aking sarili. Ngunit talaga ako. Hindi ko talaga mawala sa iyo muli. Hello. Ano? Si Xiao Xiao ay pinalo sa paaralan. Xiao 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 Xiao. Ina, sa wakas ay narito ka. Lahat sila ay nagbuling sa akin. Xiao Xiao, bakit nagdurugo ka? Sino ang hit sa aming Xiao Xiao? May nervyos ka pa rin tanungin. Kung hindi ko para sa ng iyong pamilya, bullying suwang-suwang. Siya ay hindi stoop sa tulad ng estado. Hindi ko bullies huwang-huwang. Sinabi din nila na bulag ang aking ina. Ilagay ko ang basura sa kanyang backpack dahil nais kong siya na magbenta ng higit pa at gumawa ng higit pang pera. Hindi pa ako nagreklamo tungkol sa kanyang amoy pa. Guro, ikaw ay masyadong based. Ito ay malinaw na ito na tinatawag na suwang-suwang. Paliwanag kung ano ang maliwanag. Sinabi ba ng aking suwang-suwang na mali? Ang iyong anak ay kumukuha ng mga scraps at basura araw-araw. Pagkatapos hindi ka bulag, hindi ba siya ay isang ligaw na tao na walang edukasyon ng ama? Sino ang nagsasabi na ang aming Xiao Xiao ay walang ama? Huwag matakot, narito ako. Ikaw ang nagbuling ng aking anak na babae, Xiao Xiao. Ikaw ang murang ama ng Xiao Xiaos, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, dapat mo talagang gumawa ng isang mabuti. Mahirap tingnan sa iyong sarili. Sa lahat ng mga mag-aaral sa klase, hindi siya bully ang sinuman. Siya lamang ang bullies ng Xiao Xiao. Iyon lamang dahil siya ay mababang kapanganakan at may isang masamang karakter. Tulad na nagsasabi, kumatagal ito ng 2 sa tango. Magring ba ito o hindi? Ikaw ay mapuot na nawala, gaano ka magiliw sa akin? Magring ba ito o hindi? Bata, naghahanap ka ba ng problema? Magring ba ito o hindi? Alam mo ba kung sino ako? Paniniwala ito o hindi, ang slap. Gagawin kitang bankrupt. Mahigpit akong magbigay ng pera. Mahigpit ka bang kumuha nito? Ano ang sinusubukan mo upang hilahin ako? Sino sa tingin mo? Maaari ba ito? Maaring ikaw ay. Pesensya, mali ako, Pay. Sapat. Huwag mo kayong tulutan akong makita muli kayo sa Jianjiao. Lalabas tayo dito sa 1 minuto. Dad, ang iyong kamay ay nagdurugo. Tiyo, ikaw ay napaka-cool ngayon. Kung ikaw talaga ang aking ama, pagkatapos mula ngayon, walang maaring. Dumating sila sa buli ang aking ina at ako. Hanggat sumasang-ayon ang iyong ina. Ang iyo ay palaging handa. Pagiging ama ni Xiao Xiao. Ina, ang tiyuhin na iyon ay tumulong sa amin. Paano ko mababawi sa iyo, tiyo? Xiao Xiao, maging mabuti at gawin ang iyong homework. Pagkatapos si Xiao Xiao ay hindi na mag-abala si ina at tatay. Yilu, ngayon. Salamat sa pagprotekta sa akin at si Xiao Xiao. Ay, hindi ko alam kung paano kita magpasalamat. Hindi, yan ay Lu. Ito tayo. Ito ba ay masyadong mabilis? Ningxi, gusto kong kumuha ng responsibilidad para sa'yo. Bigyan ako ng isa. Ang pagkakataon upang alagaan ka at Xiao Xiao. Okay. Ang lalaki na ito ay parehong banayad at responsable. At ang kumbaga busy siya. Ganap na ibati. Dapat ko bang gawin ito para sa Xiao Xiao? Bakit hindi mo subukang makipag-ugnay sa kanya?
Pisichen. Huwag. Ano ang mali? Ito ay walang bagay sa ilang mga hindi kaaya-ayang bagay mula sa nakaraan ay dumating sa isip. Isang maliit na takot. Huwag takot. Ako ay magiging malumanay. Ano ang naglalakbay ko? Siya ay ganoong mabait sa akin kung paano ako maaaring mag-isip ng. Saan ang bastard na si Pisichen? Mahal kita. Ang lalaki na ito ay nagsasalita ng malumanay. Ito pa rin ang parehong lumang hassle. Ano ang nangyayari? Maaari bang ang aking mga mata ay malapit ng makabawi? Ina, mom, gising dad na may sorpresa siya para sa iyo. Mabutin. Nagbibigay si nanay. Tatay, panatilihin ito. Ningxi, magpakasal ka ba sa akin? Yilu ay. Pisichen. Paano ka? Ningxi. Makikita mo ngayon. Makinig sa akin. Hindi ito sapat na nasaktan mo sa akin ang unang pagkakataon kinailangan mong saktan ako sa ikalawang pagkakataon. Hindi ka masiyahan maliban kung makita mo ako mamatay sa iyong sariling mga mata na ito ay. Hindi ko ibig sabihin. Ningxi. Pakinggan, ipaliwanag ko. 7 taon na ang nakalipas, wala akong ideya na mamamatay ka. Wala akong ideya kahit gumawa ka ng mga pag-aayos para sa aking libing. Hindi mo alam. Ay, ew. Ito ang lock ng kapayapaan na hiniling ko para sa iyo sa aking tuhod. Ngunit ito ay bayad para sa pera na binili ko ang aking buhay. Ningxi. Hanggang doon, Ningxi. Mabilis. Mangyaring maghintay sa labas. Miyembro ng pamilya. G-Pay, mangyaring kalmado. G-Pay, Kung hindi mo makaligtas ang aking asawa, gagawin ko ang buong ospital na bayad sa buhay nito. G-Pay, Kailangan kong kailanman. Nawala ko muli sa kanya. mangyaring huminaw muna. Sa mga dito, ang pasyente ay masakit sa aksidente. Ito ay mangus pagsira ng puso. At ang sinasal ng puso ay dapat nakatatahagan. Transplant ng puso. Ito ay napaka-urgent kung saan dapat natin makahanap ng isang tumutugma na puso ng donor. Gumamit ng minan.
GPay. Miss Nancy, pagkatapos ng paglabas mula sa ospital, iyakin na prioryahin ang nutrisyon at pahinga, at maiwasan ang pagiging labis na emosyonal. Tandaan na dumating sa ospital ng regular para sa follow-up na pagsusuri ng kardiak. Dian, maaari kong tanungin tungkol sa taong nagdona ng kanilang puso sa akin. Sino ito? Sa panahong iyon, ang iyong kondisyon ay labis na kritikal. Ang isang transplant ng puso ay ganap na kinakailangan. Mapagpalad ang aming ospital. Mayroong angkop na pinagkukunan ng puso, tulad ng donor ng pusos. Ang aming ospital ay obligado na mapanatili ang konfidensyalidad ng mga donor. Nakaligtas ka ng isang mahusay na mabuting kapalaran ay tiyak na susunod. Inaasahan kong maaari mong dalhin ang pag-asa ng mga donor para sa buhay. Ina, ano ang ginagawa namin dito? Ina, bakit pumunta kami dito? Narinig ko na ang nais ay totoo dito, kaya nais ni Ina na pumunta. Mga panalangin para sa mabuting donor ng puso. Ang dalawang bisita ba dito upang gumawa ng isang hangarin? Ito ay isang siglo na gumagawa ng puno dito, ay sinabi na napaka-epektibo. Pisichen, hindi ba ang tata na ito? Matagal kong makita ang aking minamahal sa aking pangarap. Pisichen, Paano ang lahat ng mga salita dito ay isinulat ni tata? Nagtatanong ka ba tungkol sa Master Pay? Ito ay... Ang Master Pay ay darating dito, humihingi ng 7 buong taon. 2,557 araw sa pamamagitan ng makapal at manipis, nang walang isang interruption. Ang 2,557 nice ay adorn ang buong puno. Lahat sila ay humihingi sa kanya na mag-intercede para sa kanyang huli na asawa. Hindi mo ito mahalaga habang buhay ka. Anong mabuti ang kabanalan pagkatapos ng kamatayan? Kung iyon ay kung paano mo inilagay ito, ang Master Pay ay tunay na mali isang beses sa isang oras. Ang Master Pay ay palaging dumating sa aming bundok. Naghahanap ng paggamot mula sa Master Tsuanyuan. Ito lamang ay dahil ang Master Pay ay nagmamayari ng puliyang konstitusyon na hindi siya maaaring mabuhay lampas sa edad ng 30 taon. Mamaya, siya kasal ng isang babae at hinahangad upang gamitin ang buhay ng kanyang asawa. Upang ipagpatuloy ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa lahat ng bagay, siya nahulog sa pag-ibig sa bagong babae. Kahit kapag ako mismo ay nagkasakit, ang sakit ay halos hindi matiis. Kahit na alam niya ang kanyang oras ay tumatakbo, siya ay nanatiling matatag mula simula hanggang sa wakas. Hindi ako maari upang saktan ang kanyang asawa sa bahagyang. Ngunit mamaya, ginawa ng lumang Master Pay ang lahat ng kaya niya upang makaligtas ang buhay ni Pay. Kaya siya ay nagtakuha ng Master Tsuanyuan. Siya ay nag-concocted ng isang batch ng counterfeit gamot at nilinlang ng Master Pay sa pamamagitan ng pagsasabi. Hanggat inumin ni Madam Pay ang gamot na ito at sumusumpa ang kasal. Sapat na upang makaligtas ang buhay ng isa. Ganan, nagdulot sila ng kamatayan ng asawa ni Master Pay dahil sa aksidente na ito. Master Pay kahit ang buong clan Pay na itinapon sa bilangguan. Anong kalungkutan? Si Master Pay ay darating dito upang humingi ng 7 buong taon. Ngunit Lady Pay pa rin tumanggi upang lumitaw sa kanyang pangarap. Marahil, kailangan mo talaga siya, ha? Ina, tapos ako sa pagsusulat. Maari mo bang makatulong sa akin na nakatali ito? Laging magkasama si Ina at Tatay. Pisichen.